Mga kapuso, muli nagpaalala ang ating Land Transportation Office o LTO. Isa lang ang pwedeng iangkas sa motorsiklo. Bawal mag-angkas ng bata. Kahapon, isang motorsiklo na may sakay na isang pamilya ang nasalpok ng humaharurot na jeep. 2 sa sakay, patay. Nakatutok si John Consulta. Sa pag-iikot ng GMA News, ilang motorcycle riders ang nakuna namin. Kung hindi walang suot na helmet, ang ilan, overloading. Ang motor na dapat maximum na sakay na 2 kasama ng driver, nagiging 3 o 4. Ang ilan, may sakay pang bata. Meron pa ang sakay na alagang hayop paminsan-minsan. Ayon sa Land Transportation Office, ipinagbabawal ang pag-angkas ng sobra sa isa at hindi rin inirekomenda ang pag-aangkas ng bata. Ang movement mo, limitado. Diba tapos, kung mayroon pa yan sa harapan, maaring makover pa yung mga side mirror niyan, hindi natin nakikita yung nasa harapan natin or yung nasa side natin. Kaya talagang delikado. Dakong 4:00 ng umaga kahapon, patay ang 7 anyos na si Justine at amang si Simporiano Fornilles matapos mabangga ang sinasakyang motorsiklo ng isang humaharurot na jeep. Sakay rin ng motorsiklo si Gemma Darius na nagtamo ng bali sa tadyak, basag na buto sa pigi at sugat sa ulo at katawan. At 10 anyos na anak na si Vince na nananatili rin sa ospital dahil sa trauma sa pangyayari. Ayon sa Pasig Traffic Police, binabaybayron ng motorsiklo ang East Bank Road sa Barangay Santa Lucia, Pasig habang sakay ang pamilya nang biglang maka-head-on collision ang humaharurot na jeep. Sa lakas ng salpok, nakaladkad pa ng ilang metro ang motor. There on the spot si Justine na walang suot na helmet. Ang amang si Simporio may suot na helmet pero nahati. Sinasabihan niya yung asawa niya na itabi muna. So dun sa pag-iimbestiga ko, meron silang na tumabi kaya lang bigla na lang nangyari yung salpukan. Kinilala ng Pasig Traffic Police ang driver ng jeep na isang Maximo na agad tumakas matapos ang aksidente. Naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in double homicide, physical injury, damage to property at abandonment of victim ang suspect. Sana makonsensya naman siya at sumuko sa lalo madaling panahon at para malinawan natin, mabigyan naman ng hustisya yung pangyayari. Ayon sa mga investigador, lumalabas sa kanilang investigasyon na overloaded ang motor na ito na gamit ng mga biktima nang maganap ang salpukan. Sa halip kasi na 2, ay 4 ang sakay nito. Kaya payo ng mga otoridad sa ating mga motorista, huwag na huwag mag-overload para makaiwas sa disgrasya. John Consulta, nakatutok, 24 oras.